Arsocos, Landed Consultant ng USA. Naging chair sa department ng 2013 hanggang 2016. Associate Director, 2007-2011. Chair and Artistic Director ng Arts and Culture Asia, 2009 hanggang ngayon. Instruction sa Screenwriting and Production sa Asia Pacific Film Institute. Instructor din sa multimedia, instructor ng film appreciation, instructor sa screenwriting, at management consultant ng Good Line Staffers and Allied Services. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng construction sa Pilipinas ay tinatawag na Tapat at Tatag 2030. At ganito po na po ang Steve Jobs ng ating Steve Jobs ng ating panahon. Si Christian ay naging one atheist para sa hapon ito. Siya ay nagsulat ang pagtirena ng maraming tula para sa iba't ibang organisasyon. Siya ay filmmaker na nakagawa ng pelikula, lalong-lalo bilang associate director ng batikang director na si Marilu Diaz Abaya. Si Juan X ay nagsibing creative consultant para sa ABS-CBN at multimedia narrative consultant ng Reed Foundation, USA Compete at USA Invest. Si Juan X ay isa sa tagapagtatak ng maganda, Arsocos, isang kumpanyang kinukonsulta para sa mga estratehiyang pagnegosyo batay sa sining, ars at kabuhayan, oikos, kaya Arsocos. Siya rin ay naging kasapi ng ginangan sa Imahe Rhetorical Tanyo, grupo ng mga makata at writer's block, grupo naman ng mga mandudula. Si Juan X ay patuloy na nagsasanay, nagtuturo, nagkakaliga ng mga manulat ng script, mandudula, manggagawa ng pelikula, nagbibigay ng panayam at palihan para sa mga estudyante sa iba't ibang universidad at organisasyon. At ito ang kanyang tinuturo, Storifying Analytics, Creative Writing, Playwriting, Creative Writing for Screen, Film Production, Shooting Protocols, Social Media Marketing, Film Appreciation, Multimedia Authoring Systems for undergrad students. At ito ang kanyang binuos, Leadership for High School Student, IT Organization and Management, and IT Marketing. Ang kanyang mga pelikula, baka napanood nyo ng iba, Ang Araw sa Likod Mo, Hilom, sa ngalan ng Ama, Ina at ng Anak, El Brujo, San Language, Mami, Ikaw ang Pag-ibig, Maging Akin Muli, LG, Birhen ng Manawag, Opo Ma'am, For Love or Money, Student Profiling, ang kanyang mga nasaliksik, Community of Hungry Artists, Industry Analysis, Sambuanga, Trade and Transport, Global Recession, at marami pang iba. Ang ilan sa kanyang dokumentaryo ay pinamagatang Sana Bukas, Build, the SPEP Program, Utang Lupa at Usapan, at iba pa. At ang kanyang mahilikhaing gawain ay ang mga sumusunod. Ensayo na bahagi ng Virgin Lopez, Putri Anak, na pinalabas ang UP Conservatory of Music, 20 Questions, na makikita natin mamaya. Kapay Barako Club, Samahan ng mga Peter, Condemn, Xander musical na pangkalawakan, Dose of M&M, Nocturne, Lorenzo. Ang kanyang mga publikasyon ay Ovoset, ito ang antolohiya ng mga tula ng Batch 31 ng Lira, The Birth of the Conversation Economy, isang basic algorithm sa pagtanggal ng love bond. Lumabas, naging columnist siya ng Starfish Magazine, associate editor ng Haranya, contributing writer ng Gambil, at editor-in-chief ng Suloy. Ito nga yung mga gantimpala ay bilang mandudula ay sa Short Street Play Festival, Lord Carlos Pananga Memorial Awards for Literature, na pinamagatang Kapay Barako Club, Samahan ng mga Peter, at second place, dulang may isang yugto for the play, 20 Questions. Nandiyan din ang kanyang play na Menos 20 para alas 12. Tanalo siya ng Most Dynamic Organization Head, Cultura Award, Best Playwright at Best Director. Academic Excellence in Filipino, Academic Excellence in Information Technology, Physical Education Award, Student Award. At eto na siya ngayon kung bakit fit na fit.
Yan, si Juan X ay nagwagi na ng dalawang doon para mo the more and the word forgiveness para sa kanyang dulang. 20 questions na sinabi ko na at kapag balakapag samahan ng mga Peter noong 2017 ay sa kanyang poetics kung nabasa nyo siya ay nagbalik loob sa panulaan at nanalo ng unang gantimpala para sa koleksyong pinamagatang sa Bangkitan ng Banal at Karnal. Mga kaibigan, pasalubungan po natin ang masigap at palakpakan ng dating Christian Valles, si Juan X. Hello. Magandang hapon po. Hindi ko akalain na naipadala ko yung buong CD ko kay Sir Bim. Okay. Muli ako po si X. Para mas madaling matandaan, X na lang po. Dadaan ako po ng isang mabilis ang paglalakbay ko kung paano ako nakabalik sa pagtula. Una po akong na-expose sa pagtula tulad ng nabanggit ni Sir Bim, nung nag-aaral po ako ng high school sa Southridge Night School, yung panggabi, kasi po walang pambayad, kaya sa gabi lang ako nag-aaral. Namit ko po dun sa Sir Mike Corosa at record po kami gumawa ng mga tula sa Filipino nung fourth year high school. Doon po ako unang na-inlove sa pagtula. Pagka-graduate ko po ng Southridge, dahil po sabi ng magulang ko, wala na po pera sa pagsusulat. So, gusto kong maging Steve Jobs or nakikita niyo naman ng Pilipinas, kaya ako nag-aaral ng IT sa UANP. Actually, dapat mag-UP ako, filmmaking. Pero dahil naisip ko na wala akong pambayad paggawa ng pelikula, dahil magastos gumawa ng pelikula, doon na lang ako sa UANP kasi dito yung tuition ko. At baka may chance na maging Steve Jobs pa ako. At dahil sa UANP, wala namang nag-Filipino masyado. Natigil po ang pagtula ko. Pero doon ko po na-meet si Paul Dumol, na naging mentor ko sa pagsulat ng dula. So nagkaroon ako ng panibagong sining na inibig ang dula. Sa buong college ko po, pumapasok lang talaga ako para gumawa ng play. So ayan, ito po yung Paglilinis kay Mang Serapio, ang isa sa pinaka-influential na dula na humubog sa akin. At ginawa ko noong 2010. Pagkatapos ko pong pagka-graduate ko po ng UNP, nagtrabaho po ako kay Marilu. Pagkatapos po nun, nung lumao si Direk Marilu Abaya, inamit po akong isang director, si Gian Abraham, sa isang shooting. Magawa po kami ng short film in Ilog. Pareho po kami producer, tapos naikwento niya po sa akin yung gira. Matagal ko na pong alam yung gira, naikwento na rin po sa akin, Sir Mike. Pero si Gian ang kumbinsi sa akin, pumasok sa lira, mag-aaral ng pagtula. So, sumali po ako sa lira, nag-aaral po ako ng pagtula. Nainlove po ulit ako sa pagtula. At nung panahon po na yon, yung Overmind, yung grupo po namin, ay may dinevelop na material para po sa Fox. Ito po yung pelikulang Maledicto. At papunta na po ako sa poetics ko. Nung binubuo namin yung Maledicto, ang konsepto po ito ng kasamahan ko, si Jonathan Guillermo. Tungkol po siya sa exorcism. And ginusto po namin na gumawa ng isang, ito, pelikula at saka series. Kakalabas lang po ng pelikula na ginawa ni Mark Mayhew. Dahil po sa pagsusulat po namin ito, nag-research po kami ng sobrang dami. So ang dami po mga binasang mga transcripts ng conversation ng exorcist at ng demonyo. At saka maraming mga pagsasaliksik sa exorcism at saka sa spirituality. At nabuksan ko po yung libro ni Father Celia tungkol sa exorcismo dahil bahagi po ito ng aming trabaho. Kaya tuwing umaga lang po kami nagsusulat ng script dahil nakakatakot sa gabi. Dahil din may mga kakaiba kaming nararamdaman, so naghahalo na po yun. Nasa kwarto ko paggabi, hindi ako makapagsulat. So sineryoso ko yung pagbabasa ko ng exorcismo ni Father Celia. Doon po nagsimula yung pagbabasa ko ng iba pang mga may kinalaman sa Catholic faith. At doon po, nahanap ko yung
gusto kong tulaan. Ito po nahanap ang gusto kong tulaan. Sa pagsusulat ko po, sabay pong nangyayari habang dinidevelop namin yung Mali dito, nag-workshop po ako sa Lira. At naisip ko po na pagka-graduate ko po sa Lira, sumali sa Paranaque. So for the first time, nag-isip po ako ng in terms of a collection. So nag-isip ko po itong sa pagitan ng Banal at Karnal. Inisip ko lang po siya talaga una na bilang 10 tula. In fact, 7 nga lang siya kasi tungkol siya dapat sa 7 Sacraments. So nagdagdag lang ako ng 3 extra tula para mabuo yung 10 requirement. And then, after ko siyang masulat, tuloy-tuloy na po yung mga ibang tulang na isulat na may kinalaman sa Katolisismo, sa mga ritual, sa mga sakramental na naging core ng aking pagtula. So, gusto ko lang pong daanan yung 3 ibig sabihin ng pagtula para sa akin. In general, nadaanan ko na po sa poetics essay ko. Papanggitin ko lang po ulit. Una, dahil po sa buong experience na ito, nanggaling po ako sa pelikula, sa tula, at saka dito sa experience ko sa pagsulat ng pelikulang Mali dito, at sa pagsasaliksik ko at pagbabasa ng tungkol sa Katolisismo. Makikita nyo naman po, galing ako sa Southridge, tapos ang college ko ay UANP. So, pinalaki ako ng mga Opus Dei. Ang elementary pa doon, Bosco Makati. So, napaka-Catholic school upbringing. Hindi ko alam kung saan ko dadalhin itong paghubog sa akin hanggang nahanap ko ulit ang pagtula. Nahanapan ko siya ng bahay, kumbaga. So, tatlong bagay po. Una, ang tula bilang isang pelikula. Dahil isang dekada po ako nagtrabaho kay Marilu Abaya at na-expose po ako sa kanyang poetics. Sa totoo lang po, wala pa po akong poetics talagang may pagmamalaki. So ngayon ko pa lang po tinutuklas ang aking poetics sa tula. Sa play, mas madali ko pong ipapaliwanag yun kasi mga 2 dekada na po gumagawa ng tula. Pero yung pagtula, bagong-bago pa lang po ako. So ang hinihiraman ko ng poetics ay ang pelikula bilang isang temporal na scene na napapanood mo 1 frame at a time. So ganun ko po nakikita ang tula, ang bawat isang taludtod ay nakikita ko bilang isang frame na paisa-isa siyang tinatanggap ng mambabasa. Parang serye ng mga larawan na unti-unting nare-reveal sa mambabasa. So ganun ko po nakikita ang tula at ganun ko rin po gustong ibahagi ang tula sa mga mambabasa bilang serye ng mga eksenang dahan-dahan nabubuo. At bilang galing din po ako sa tula, somehow sinusubukan ko pong lagyan ng dramatic arc yung na-attempt kong sulatin. So yun po yung unang aspekto ng aking pagtula. Pangalawa po, ang tula bilang isang paglilimi at panalangin. Dahil po sa una nagsimula siya ng takot sa mga demonyo habang sinusulat ang Mali dito. At saka sumabay din po yung pagkausap ko sa sarili ko na sabi ko kung gugustuhin kong maging isang seryosong makata, kailangan ko magsulat araw-araw. So nag-set po ako ng routine ko tuwing umaga. At bago po ako magsulat, nagbabasa ako at nananalangin at naglilimi. At natuklasan ko na ang pagtula, hindi lang po yung pagsulat, kundi yung pagbabasa ng tula ay isang mapagliming gawain. Dahil pinipilit ka ng tulang bagalan, lalo na po sa panahon ngayon na lahat ng bagay ay mabibilis at instant. Pinipilit ka ng tulang bagalan ng iyong paghinga, pag-iisip at pag-digest sa mga salita at sa mga taludtod. Kaya ganun din po ang danas ng pagbabasa ng tula para sa akin at ganun ko din po isinusulat ang mga tula ko. Mabagal na mabagal, kaya meron po akong desk sa kwarto ko na nakaharap sa bintana, doon po ako tumutula. 2 oras po akong nakatitig sa kawalan. Minsan isang salita lang nasusulat ko. Pero constant po yun, no? Na araw-araw kong ginagawa. In fact, itong 10 tula na nabuo ko para sa collection ito ay isinulat ko sa loob ng 1 buong taon. So, minsan fruitless yung walang nasusulat na salita o taludtod. Pero may mga pagmumuni na nagiging punla ng susunod na session pag umupulit ako at eventually nabubuo siya. At awa ng Diyos, takbuha ako ng 10 in time for the Black Hours ng 2017. So yun po yung pangalawang aspekto ng pagtula ko, ang pagtula bilang paglilimi at panalangin o pagkausap sa sarili. Pagkausap sa sarili at pagkausap sa may likha. At ang huli,
At ito para sa akin yung pinaka-exciting para sa akin po at least ay yung attempt ko po na mag-aral ng theology, ng Catholic theology. Sinusubukan ko pong ipaliwanag sa sarili ko sa pamamagitan ng pagtula ang lahat ng natutuhan ko sa Katolisismo simula nang ako elementary hanggang graduate ako ng college. Maraming bagay na hindi ako naunawaan sa aking pananampalataya at ginagamit ko yung tula para ipaliwanag yun sa akin. At kung ano man yung mga natuklasan ko ay sana'y maipaliwanag sa mga mababasa sa pamamagitan ng aking pagtula. Meron po akong sinusubukang gawin dito sa collection ito. Actually, hindi lang sa collection ito. Baka sa magiging pagtula ko sa loob ng in the next 2 to 3 years siguro. Meron po kasing pagtingin sa mga elemento ng Katolisismo na masyadong mataas o masyadong, sabihin natin, masyadong sagrado na hindi maarok ng mga ordinaryong tao. Na gusto ko siyang gawin mas madaling i-digest ba, mas accessible. And sa tingin ko ganun talaga in-intend ang pananampalataya na dapat accessible siya sa lahat. Na medyo ironic kasi mahirap i-access ang tula para sa ilan. No? So, isa itong wrestling match between me, the words, and my faith para mas madali siyang maunawaan ng maraming tao. So, dalawang bagay po, no, tinatry kong gawin. Ibaba, quote and quote, yung mga elemento ng pananampalataya at itaas yung pagiging karnal natin at sa huli ay ma-realize natin na tayo ay nilalang na nabibilang sa dalawang daigdig, na pinagsanib ng dalawang daigdig, ang daigdig ng spiritual at saka ang daigdig ng laman. At hindi natin dapat yun ikahiya, katulad ng ibang mga extremely conservative naman na everything of the flesh is evil. At saka extreme naman na sobrang spiritual. Extreme naman na yung wala ka na sa mundo pag masyado kang spiritual. So, hinahanap ko po yung gitna, yung pag-aasawa ng banal at karnal sa pamamagitan ng mga tula. At huli, ngayon ko lang po ito naisip sa workshop na to, paano structure yung pinaplano ko pong koleksyon. Inisip ko pong atin siya sa tatlo. Mga sakramento, mga pagbubulay sa sacraments, meaning the external sign of an internal grace, according to the Catholic faith. Pangalawang bahagi ay mga sakramental, o mga bagay na inilaan natin para sa mga sagradong bagay, mga bagay na mag-inspire sa mga tao na buhay ng kanilang pananampalataya. Halimbawa, rosaryo, holy water, sign of the cross, mga maliliit na bagay, mga sakramental na paalala na meron tayong spiritual side. At ang huli ay mga ritual na ang lahat ng ito ay binibigyan anyo ng mga ritual na maaari sigurong paglaruan at masayang paglaruan sa pagtula. So, yun lang po. Bago po tayo tumuloy, may correction lang po ako sa isang tula. Yung pong sa kunin ko na lang po dito, total. Tapos na po yung slideshow ko. Para lang po sa mas madaling pagka-annotate. Pasensya na po, hindi ko po na nakita dun sa unang beses na ipinadala ito. Yung po sa page 104, yung sakramento ng mga patay sa gitna ay title po yun ng iwalay na tula. So bagay tula po yun. Yan po yung isa. Ito po yung gusto nating discuss sana, sakramento at saka exorcismo. So, maraming salamat. Amen po ba? Amen. Magsisimula tayo sa meron tayong 10 tula. Sa hapong ito, ang G-spot na magiging God spot. At masusundan ito ng Tagibinyag, Red Sea, Sacramento, Misa ni Minokawa, Sakramento ng mga patay, Prognosis sa sinapian, Exorcismo, Umpil, Ritual ng huling paghilom, at yun. Pero sa hapong ito,
minabuti ni Brother Ekis na tumuon sa 2 tula o 3. O kahit 2 lang sa sakramento, na pwede ba natin paulahan sa update na yung pagbasa? Sacramento page. Sa page 103. 103 po. 103. Sakramento. Kasabay ng payapa mong paghinga, labas-masok ang iyong kaluluwa sa mga siwang ng magkalingkis nating mga katawan. Dahil dito, sagradong altar ang iyong kama, at ako ang magnanakaw ng buhay na walang hanggan. Itinuro mo sa akin na ang ganitong paghinga ay pag-usal ng dasal, at ang aking paghingal ay bahagi ng sakramento ng basal at banal na landian ng ating mga kaluluwa. Bago ako mapatiran ng hininga, ibinulong mo sa aking bibig ang orasyon, sa isang wikang nauunawaan lamang ng balat, bilang hudyat ng simula ng munti nating pag-aalay. Aling pananampalataya ba ang pinatatag nitong ritual na sa dilim natin kung ipagdiwang? Ang sagot, sabi mo, ay matatagpuan sa pagyanig ng altar at sa pangangatal ng pananalig natin sa isa't isa, na sapat ang sakramentong ito para sa ating kaligtasan. Tinuruan mo akong huminga ng tama, sapagkat nakalimutan ko na kung paano ang tamang paghinga. At kapag nahanap na ng hininga ang tamang ritmo at kumpas, hubad na lalantad ang aking kaluluwa, mag-aabang sa paglabas-pasok mo sa pagitan ng ating mga balat. Saka pa lamang kita matututuhang hawakan. Sa sakramentong ito tayo kapwa kumakapit bilang panlabas na tanda na mayroong panloob na bukal ng pagnanasang sumanib tayo sa isa't isa. Tayo ang mga ministro, tayo rin ang tatanggap. Sa paglunok ko ng dalangin mong inilatag mo sa aking dila, kakawala ang aking kaluluwa, kasabay ng pagkapatid ng aking hininga. Mahuhuli mo ito ng iyong palad, palipad sa kalimutan, tangay-tangay ang buhay na walang hanggan. Wala pa kayong mga kamay? Pero dahil sa ating makasanayan kahapon, hindi natin nababasa yung pangalawa. Pwede bang basahin na rin natin? Kasi natatapos na rin sa isa. So, Page 107. Sakramento ng mga patay. Nasa gitna po yun. Sige na lang. Yun na lang. Nagkamali tayo ng pag-pray. Nasa... Yung, sorry, 104. Nasa ganun kaya. Yung nasa gitna po. Sakramento ng mga patay. Wala. Nasa gitna po. Nasa gitna po. Hindi siya naging title. Hindi siya na... Akala nila nasa... Sa isa na po, hindi ko rin po lang. Hindi siya na-embolden. Hindi nakabold. Sakramento ng mga patay. Pinaslang tayo ng ating lunggating hindi para sa isa't isa. Ngayon'y kapwa tayo naghahanap ng bukal ng muling bubuhay sa ating mga kaluluwa. Tinawag mo akong basahin ang ebanghelyong nakaukit sa iyong balat, sapagkat hindi mo madalumat ang hiwaga ng bawat pilat. Taimtim itong sinalat ng aking mata at binasa, una ng aking mga daliring utal, sumunod ng aking mga labing sanay sumambit ng mga sutra mula sa ibang pananampalataya. Nagimbal tayong matuklasan ang nilalaman ng ebanghelyo ng balat mo. Ang bukal ng muling pagkabuhay ay nasa pagkumpisal natin ng pangalan ng isa't isa. Ngunit paano ito malalaman ng labi mo kung hindi ito isasalin ng dila ko? Paano ito ikukumpisal ng dila ko kung ang kasalanan ko ay nariyan pa sa labi mo? Tahimik mo akong niyayang magkasalat, muling mamatay, makipagpalitan ng hininga habang nagsasalin ng mga pangalan sa isa't isa. At sa pagitan natin ay bumulwak ang naglalawang bukal ng kapatawaran, ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Salamat ulit. Sige po, magmari na natin simula ng talakayan. Batay sa ating karanasan sa kalimitado kong kaalaman, may pagkakataon nung tayo nandun pa sa Camp John Hay, siguro Dutch,
yung tula ni Louis John Sanchez, may kaparehong pinapaksa ang kabanalan, bagamat yung sa'yo ay merong kakarnalan. No? Dahil nga, dito ang kanyang koleksyon ay pinamagatan sa pagitan ng banal at karnal. O sa isang salita, barnal. Tumagat ang Ismael Barnal. Tumagat ang matuto. Ismael, grabe talaga to. Grabe talaga. Grabe. Unahin daw natin ayon sa Ismael Barnal. atas sa utos ni Director Roland Tolentino. Unahin natin ang mga kabataan muna, mamaya ng Thundercats. Okay, pwede bang hingi ka namin ng sexpert opinion sa mga nabasa ng mga tula dito? Napaka-intimate po. Ako po, para sa akin, when binasa ko, napaka-intimate nung dalawang tula na binasa. Tapos nung binasa ko yung the rest of the book. Now, nahihirapan na ako sometimes. Ano tuloy yung pinagkakaiba ng messages na gusto nila yung parating? Kasi parang nag-over. So parang nawawala yung uniqueness ng power. So yun po yung dating. Pero ang ganda ng imagery na sample yung kahit sa iba nga Anong page yan, Doc? kahit po dun sa poetics pa lang gusto ko yung sinabi niya ang tula para sa akin ay panalangin. Tapos sa yung mga long term mga gusto ko yung sa tagabi niya bago ka lumusong sa ilog ng mga patay kailangan mong pa rin ang iyong pangalan. So parang yung mga gano'n na and then dito sa dalawang binasa so kahit yung persona tapos yung ka-sex niya yung pag Sex pa ito. yung pang dating sa akin. Mario So yung pong pag yung paglusot ng yung hininga and how it climaxes at the end. So parang yun naging hindi ko masabi pero nagustuhan ko po yung ilan talaga po ang issue ko, hindi ko talaga ma-distinguish na yung messages ng bawat isa. Salamat po. Fellows? Ayan, isa pa makata. Si RP. Ayun, yung kanina naman sa akin, brother one, po kapatid. Kapatid na lang tayo, no? Parang tayo mga iglesia na yun. Anyway, anyway, pumasok sa aking kaluma, so aking binasa itong mga koleksyon mo, ay pakiramdam ko ako yung natouch sa lumang tipan. Levitico, Deuteronomio, kung saan, alam mo yun, may mga pagkasalarawan kasi na pagkatalik ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, babae sa hayop, lalaki sa hayop. Ayaw mangyari, di ba? May babawal doon, pinabawawal. Tingin ko ka din, ang apresyasyon ko siguro dito, mas siguro ang nagagaling ako doon sa may radikal na pagsipa sa religion. Nabanggit mo rin naman kanina, yung mga labis na pagsali o pagsandig sa konvensyonal na pagsipat sa religion ay isa yun sa pagtingin ko, isa yun sa naging ugat kung kahit napakatahado mag-isip ng alakhan sa mga Pilipino. Ikaw kung ito magsisilbing susi or aqua bendita or animoy malamig na tubig sa ating banyo, kung saan bagong gising ka, magiging masmasan ng mga nagtaglay ito kakaibang espiritu. Siguro, yun yung maganda pang hanapin. Na-appreciate ko nisa sa bang banda. Nakwento ko naman sa yung Juan Cristo na binabanggit ko. From Juan de la Cruz naman, maging Juan Cristo, maging Cristo si Juan.
Sa tula mo rin yun. Ako, si Juan Cristo. Na malaking tulong itong connection mo nung aming nabasa. Nagkaroon din ako ng mga idea. Ako wala akong masyadong siguro mamaya na o pagkatapos na mga sa pagdana sa sarili ko personally. Pero nais kang batiin sa koleksyon mong ito. At amen. Pero ang aking itatanong ay, paano kung yung mga Muslim o ibang relihiyon, paano sila papasok sa iyong sinasabi na sa pagitan ng banal at banal? Tulad din ng iyong hinihiling, meron niyang sakramento, sakramental at ritual na pero parang hindi naman ito yung proyekto eh. Ngunit, baka sakali na kung gusto ng pagyamanin ito, lalo na kung nababanaan ko sa koleksyon mo, na gusto mong baklasin ang katekismo ng katawan na itinuro sa atin ng simbahan at baklasin ang mapang-aping masyadong malakas, mapang-aping pamana na ganito ang ating kabuuan ng mga tao. Lalo na yung mas maganda yung mas eloquent ang pagkakasabi ni Basil Navarrete eh. Yung effect ng shame o yung hiya na parang na-institutionalize ng simbahan na nakikita natin dun sa bakas sa tula mo. May favorite part ako dun sa isang tula mo eh. Yung pumapasok ka sa talunghaga ng pagsasabi tapos tanong gusto nga ba yun? O ba yung ang ganda-ganda? Ngunit paano ito malalaman ng labi mo kung hindi ito isasalin ng dila ko? Paano ito ikukumpisal ng dila ko kung ang kasalanan ko ay nariyan pa sa labi mo? Ang ganda na dialectical na discussion na yun, na kung gusto mong yumaman ang collection mo. Kasi ang movement nung collection mo ay pagbigay ng contours lamang sa Catholicism. Pero maganda rin siguro na ungkatin mo ang mga mas malalim na tanong ng spiritualidad. Kasi iba naman ang relihiyon sa spiritualidad at nagmamatter lalo na para sa isang bakanta ang kaisipan ng kaluluwa. Kasi ang nagmamatter yun dahil kung nag-i-exist yun o hindi, kung disposable ba yun o hindi, kung nangangahulugan ba ng walang kaluluwa ang mga hindi naniniwala o ang mga itinuturing na minor o special or Actually, maganda po yung sinabi ninyo. Medyo may parang kalahati ng utak ko ay ina-anticipate na magkakaroon talaga ng pagkasamula sa iba't ibang pananampalataya. At actually, it's a welcome thought na parang makita nila, not from an expert Catholic, but from one Catholic, kung ano yung maaaring pwedeng pagtanaw sa ganitong uri ng religiosity or spirituality. Tapos okay din po, magandang pag-isipan ko paano po mapapalawak pa patungong spirituality rather than just religiosity. Gusto ko lang din pong banggitin yung daanan ng konti kay Ron. Yung nuances, mahirap siya, parang baka magtunog na pare-pareho yung mga tula kasi naging erotic na sila lahat. And halos baka pare-pareho ng mga images, no? Pero meron ding attempt at showing how the sacraments are actually very, very similar and the differences are formal rather than substantial. At least from my perspective. Hindi naman ako expert din na Katoliko. Nakikita ko rin yung bakas na tinuruan ka talaga ni Michael Croza. Kasi yung pagpapahalaga mo sa, lalo na yung tunog. Kasi si Michael ay merong
narinig na lecture palagi tungkol sa tugma at sukat. At isa siya sa mga taong maasahan ko, bago tuturo ako ng tula, isang mas mabilis, mas systematic na tao na nakakapagpaliwanag ng iba't ibang uri ng tugma at sukat. So yun, nabati kita dun sa disiplina yung mga linya mo, walang aksidente na mga salita at sa tulong. Pwede ko bang isingit din na ang ating kapatid na si Judah ay kalilipat lamang sa pananampalatayang Islam. Ngayon taong ito. At nakita dahil nakita niya paano nga naman yung ibang mga mayakap sa ibang paniniwala. Brother Jerry. Brother June. Brother June. Kumusta na po kayo? To me, my child. Hindi, ang irony, kung minsan, yung poetica, at saka yung tula, hindi naman magkamag-anak. At hindi ka naman din laging ato dun. Yung tula mo, hindi mo naman papaliwanag yun. Yung tula ang magpapaliwanag sa sarili niya. So yun dito, pwede ko itong tignan lang na erotica. Okay. Ang lahat ng... Dito lang muna, ang sakramento lang muna yung Sakramento aking, lang. doon lang ako nag-document. Tapos pwede ko naman din siyang tignan lang bilang yung instrumento, hindi naman religion eh. Pwede ko naman itong gamitan ng psychoanalytical reading. So, usapin lang naman ito ng guilt and pleasure. O, hindi mag-guilt and pleasure ka, di bahala ka sa konsyensya mo. Hindi ko ito intindihin. No? Alam niya yung tula, calculated eh. So, minsan yung ganito parang tinitreat mo lang ako eh. Ang dami mong sirko. Dilabasan ka kung lalabasan ka. Yung gano'n lang naman yung laman nito. Pwede ba kanyang ligway sa ating pagiging? Ano ngayon, kundaling kita sa aking wika ng aking ama. Ay. Ako'y hindi nagkatawang tao para makipag-usap sa isang makata na may marka ng 3 X. Or no. Sumamba ka. Yan si JCR, Jesus Christ Reyes. Correct. Kaya ka sa aking sumpa. O, balik tayo. Maganda naman yung tula. Kasi minsan nakakatagnaw. Yung inuunahan mo ako sa aking interpretasyon. Inuunahan mo ako yung sa paglasa ko sa tula. Dito lang yung ginawa mo lang, allusion lang naman yung anything sacred dito, yung mga pagsamba-samba, yung mga ministro-ministro. Para initiation lang naman sa sex to. Na, gay sex ba to? Mukha. No, kasi lunok ka ng lunok. Parang iba hindi na pwedeng lumok. Hindi naman. Again, yung magnanakaw ng buhay, ano yun? Labas-masok ang iyong kaluluwa, ano yun? Bakit yung kaluluwa niya naglalabas-masok? Ikaw ang maglabas-masok sa kaluluwa niya. Anyway, kasi nag-i-invite ng heretic reading. Kasi nag-demand ka na ito'y gawing religious. And then, ang gusto mo, basahin ko to ng yung dilemma mo ay dilemma ko, no? So kung sadomasochistic ito, di mo pa maintindihan to. At kung guilt ito ay di guilt. So ano ko lang, nagtagumpay ka ba sa ganon? Yung poetic mo tingin ko hindi nag-work sa akin, no? Pero ito naintindihan ko. In fact, hindi ko maalam na ikaw yung gumawa nito. Pinabasa ko minsan ito sa klase. Nanalo to sa Palangka, tama ba? 2017. O, yun. Na yung pwede ka palang gumawa ng tula na ang dami-dami mo sinasabi na hindi mo sinasabi. So, yun sa ganun. Alam ko, nag-aral ka ng tula. Yung makikita mo naman dito. Pero ang problema ko sa mga makatang Pilipino on the whole, pagtutula, laging tumutula ako, kailangan pang i-advertise. Hindi kailangan bang pahirapan lagi, no? Nagtatanong lang ako. Kaya siguro, kaya ganun yung nasa isip ko. Yung kaninang umaga, yung tula ay napakasimple. To the point ka napaka-naive. Ito naman ay opposite.
na magkaiba sila ng effect eh. Kaya nagtatanong ako ng gano'n eh. So, yun lang muna, yung kwan ko, mas gusto ko siyang basahin ng psychoanalytical, yung let's say, hindi yung dilemma ng pagitan ng karnal at saka ng Dahil sa sinabi yun, sasabihin. Yes, mabilis lang. Actually, sir, tama po kayo eh. Kung hindi lang na-require na ipaliwanag yung poetics ko, mas gugustuhin ko po siyang basahin sa iba't ibang iba't ibang paraan, iba't ibang lente. Tagalin po ako sa inyo na kahit po sa palihang ira, nung diniscussion ko lang yan, yung pagtatalo po ay lente ng Catholic reading at saka may lente ng huwag na natin tignan sa pananaw ng mga Katoliko. Tignan na lang natin siya bilang kung ano man siya as it is. No? At ako po, naniniwala po ako na nagiging mas makapangyarihan siya minsan kung ganun lang, titignan mo yung galat na nakahubad lang. Pwede ba natin tanungin ng naive poet na Wala. Not so naive. So hindi ako masyadong nagbabasa ng kasi nahihirapan ako sa ano. Okay, next. So, but I like the poetry of Juan Equis dahil sa yung mga parang gaya ng may mga lines siya doon na talagang Sample nga sa anong page para makita. yung Sacrament. Nasusulat po ka. Sorry po, matatagalan po tayo pag pinanap ko. Pero, yun, may charm yung wala. I'm sorry, wala masyadong. Thank you. So, guys, charming po. Ako na lang, maigli lang. Si ano na lang Joy. Di parokya. Kasi ito ay nag-project na religious. Naiisip ko tuloy yung ibang Catholic religious na pamamaraan sa pagtula. Naisip ko agad Rite of St. Teresa. Kasi yun, description. Kasi St. Teresa of Avila yung ecstasy. Parang yung may points of fire na sinusundot-sundot yung puso niya. It's actually a metaphor na God as a rapist. Parang ganun yung... dito parang... parang... O Diyos ko, raping mo. Parang ganun, di ba? Dito parang central metaphor lagi yung lovemaking na paipik lang doon. So, after the second point, parang alam kuha mo na yun. Walang masyadong bigger analogy, diba? Like the journey, journey of the dark night of the soul, mga ganong layering ng pag-question sa faith at sa Catholicism. In other words, yung design na complex, na kino-question hinahanap yung complexity. Kasi ito, madaling makuha, di ba? Na, lovemaking to, yun lang, ulit-ulit. Katawan, kaluluwa. Hindi masyadong mahaluka yung malalim na relasyon ng katawan. Ginagawa si journey towards God, di ba? Parang ang basic na grand narrative ng Catholicism is you're lost from the paradise. Tapos yung purpose ng soul is to go back to God, parang ganun yung ipakayang may resurrection, may death, may incantation, di ba? Tinitime ka lang. Yung journey ng soul na yun, parang wala naman dito kasi puro dilaan, puro matutan, ganyan. So, usually bilang naman yung repertoire ng, unless magkama sutra, di ba? Kung mayroong pattern na gano'n, na iba-iba, parang kumbaga yung complexity in other words, yung metaphor versus the real na paghahanap ng malalim na Catholic
theology, di ba? Theology, napaka-systematic. Ang hirap na project ko kasi ilang volumes ang i-wrestle mo, di ba? O, di ba? Yung mga metaphor na gano'n, galing sa Biblia. Yung pag-wrestle ng Diyos at ng tao, di ba? Sa pagkakit ng yung mga ganong spatial metaphor na napakayaman naman ng tradisyon. Kailangan halukayin yun para sa Filipino, di ba? Sa Filipino, ano ba? Yun nga ang theory na marami tayong klase ng bahay, di ba? Yung bahay. Yung multi-layered na reality, may Catholic tayo, pero at the same time, andyan yung mga maligno. Paano yan papasok dito sa Filipino journey of the soul? So mabilis lang sir siguro. Actually, maganda nga pong input yun sir. Naisip ko lang din po, yung sa sexuality bilang dahil kailangan lang ng overarching metaphor para dun sa palangka. Pero bilang na siya, collection, kung magiging libro na siya, baka mas maganda rin palawakin sa pain, yung iba't ibang aspekto ng katawan. Nung nabanggit po ni Ma'am na katikismo ng katawan, na hindi lang limitado sa sex. No? Marami pa namang ibang aspekto yon. Siguro ito lang po yung simula. Na kaya, maganda po yung nabanggit niyo, magandang i-explore yung iba pang aspects para magkaroon ng systematic na discussion. Ayun, Sir Black, sex part. Reiterate ko yung nasabi ng ibang mga panelists na itong paghawak ni X ng wika ay may sapat o mas mataas sa sapat na kasanayan sa wika. Epekto nga nito siguro yung mga halimbawa, mga taong mas porosa, ang expertise, humaharap itong mataas na kasanayan sa wika bilang hamon. So, kasi nga, parang hindi mo nakapwestunin na mahusay pa siya sa balarina, mahusay pa siya sa paglagay ng banda sa mga asento, sa accent ng mga pyesa. Kasi nga, alam niya ito at kitang-kita ito. Given yun, sangayon din ako dun sa tanong o punto ng ibang mga nagbanggit na may pakiramdam na may certain commonality yung istorya ng mga tula. At itong commonality na ito na yung type na halimbawa ako na hindi ko masasabi kapag isang Makata o may gano'n kasanayan sa wika. Babasa ko yung common na kwento na parang sino may nag-usap, tayo ay nagkaplapan or nagkaratan. Tapos masarap siya kahit bawal. Saka may nag-iwan ko naman sa bawat isa. So parang gano'n yung common narrative. Pero dahil nasa workshop scenario tayo, may pagkakataon sex para sagutin yun. At yung sagot siya, bago sagutin, may tanong muna na sa usapin ng pagiging deliberate o intention o sinadya, ano kaya yung mga sinadya niyang ilagay sa disenyo, sa gamit ang wika, sa mga tula, para ma-break yung ganung commonality ng narrative. Kasi baka nga hindi napansin ng iba na pag sa unang basa, ay ganito lang sila. Parang maraming nag-sex na bawal, nasarapan sila, may nag-ibang bakas na bawal isa. Pero pwedeng sagutin ito ngayon yung extra. Hindi, actually, pag binasa nyo ito na masinsin, ito yung aking ginawang particular para mapakita na layered pala ito, magkakaiba pala ito. Yun siguro yung hiling kong matugon ng kahit na isip. Natakot ako bigla. Sa tanong. Okay. Anong page na, sir? Sumula ko siguro sa taga-binyag kasi yun yung Page 101. page 101. Isa to sa mga unang naisulat ko para buksan yung collection at masabi sa sarili ko na okay, ito na yung direction gusto kong puntahan. Obviously may ibang binyag akong pinag-uusapan dito. So dito sa taga-binyag, at least isang layer ay yung ang unang pagbibigay ng pangalan. No? At recurring theme siya sa ibang mga tula. Pero dito, yung pagbibigay ng pangalan, pag-withhold ng pangalan, at saka yung pag-aari sa'yo bilang na maaari kang ariin pagka nabigyan ka ng pangalan, ay katulad ng, di ba
ba pag pinapangalanan natin yung gamit natin, pag nagbibigay ka ng pangalan, pag-aari mo na siya or mastery mo siya. So at that level, yun yung sa binyag na common well, yun yung ginagawa natin tuwing nagbibinyag tayo ng mga bata natin. Tapos, kung tatalon ako sa sakramento ng mga patay, which is about confession, meron pa din pangalan na sinasambit, katulad dun sa unang tula. Pero dito sa sakramento ng mga patay, nakafocus naman siya sa pagsambit na kailangan mong sabihin para maangkin mo yung kasalanan mo. So, may mga ganong aspekto. Sa sakramento, halimbawa, sakramento refers to the marriage, no? Na ang in-explore ko naman dun ay, bukod sa sex lang, ay yung na ang sakramento ay nabubuo between the two of you. And the priest is just a witness actually, and according to the Catechism of Catholic Church, ang ministro ng kasal ay hindi yung pare. Ang ministro ng kasal ay yung couple. So, yun naman yung in-explore nitong, although maraming nakapalibot na parang change siya na recurring motives and images ng pangalan, dila, salita. Yun, so siguro yun, yung paggamit sa pangalan bilang unang trabaho ni Adan, nung siya ay nilagay sa na pangalanan mo lahat, ibig sabihin, you have dominion over this. May iba-ibang usage siya, depende sa sacrament. So sa Sacrament of the Dead, kailangan mo siyang sabitin or i-confess. Sa una ay kailangan mo siyang ibigay or i-surrender. So parang may mga ganong subtleties. Sana may nag-explain ako kahit konti. Ayan. Brother Roland. Yung ganitong klaseng tula, masinop nga yung pagmumundo, no? At yun din yung drawback kapag ganito ka sinop yung packaging. Which means that either gusto mo o hindi mo gusto dahil wala yung sa purview ng social experience mo or preference mo or background mo. At habang nagtatagal nga, parang lalo na habang nagpapaliwanag ka pa dun sa question ni Vlad, mas may fidelity pa pala ito sa parang ecclesiastical na klase na writing or philosophy. Ibig sabihin parang, imbis na kanina parang open pa ako sa idea na anti-ecclesiastical mode din ito. Nung pala ay, habang nagpapaliwanag ka, all this packaging ay towards that direction of reaffirming the faith, reaffirming Christianity, etc. At kung gano'n, talaga mas distantiated ngayon ang leaders, no? May mga kukuha here and there. Pero siyempre, yung pinakapunto mo ay parang napakataas ng theological or religious studies background para ma-appreciate ang ganitong klaseng tula. Otherwise, katulad ng marami ay kakalayan lang at kabanalan ang laman ng tula. So, palagi ko, dahil may interest ako na sa public ko rin, sa audience ko rin, ay parang limitado. Parang kung lagay sa lira, at sa network mo, yun lang makaka-appreciate ang tula mo. Kasi yun lang yung opening na binubuksan mo para makapasok yung mga mambabasa mo sa mundo mo. At sa mundo mo, na reaffirmation na mas malaking mundo ng Katolisismo o sa mga sakramento. The fact na ang challenge mo sa sarili mo ay isang tula para sa bawat sakramento na nanganak pa ng ibang mga kakawing na mga tula na nagkakaroon na ng variation to the theme but each one reaffirms the faith. Parang yung medyo may probable audience ito pero meron din marami na katulad ko na galing sa Catholic school ay parang over na ako dito. Ito nga yung tinatakasan ko, buti ako si Terman papalik ka, magka-comeback sa akin 20 years after. So, dito rin sa minumundo mo, ang nawawala din, other than yung pag-opening for leadership, no? Nawawala din, dito masense yung pagka-Filipino. Dahil ang pagiging Kristiyano, that kind of worlding ay
ay hindi ko ba rin ma-sense na hindi ba katulad kanina, yung folk naman, namumutik-tik sa folk beliefs at practices. Ito naman ay parang kalamang Kristiyano ang pangunahing layon at kung gano'n ay hindi mo ma-fix din kung bakit may isang 1x na X na nag-meditate dito one point after the other. So, pag-reaffirm mostly itong ganitong klase knowledge. No? So, baka naman gusto mong pag-isipan din na bringing in a wider audience naman, readers naman, ang kailangan umabot sa poet para malaman kung ano nga niya matutugunan itong kahilingan na napakataas sa kahilingan ng tula para sa kanya. Actually, sir, I agree. No? Kaya ako din, meron akong ilang mga nadagdag, pero kaya ito lang din yung inilatag ko para din ma-solicit kung saang direction pa pwedeng hatakin yung conceit, kumbaga. Na ang maganda po yung binring up nyo na kailangan, kasi ang intention is para nga mas maging accessible, pero hindi siya nagiging accessible kung ito lang. So baka kailangan pa po siyang hilahin para mas accessible siya at mas malawak yung perspective. Salamat po sa inyo. Brother Jimmy. Gerald Manley Hopkins ng Pilipinas. Well, I already said this. Gerald Manley Hopkins. I'm not good in Filipino. No? Hirap na hirap ako sa lingwahe. Yeah? In fact, there are words there that I don't understand. Yeah, but I just have the impression from listening to the comments. I have a feeling that, so take it or leave it. No? Exists. Yeah, X. Yeah. I'd rather, since you have such impression, you have such a mastery of the language, no? I wonder what will happen if you just go directly to the experience, a real experience, no, day-to-day experience, no? Parang it's if there is some doctrinal content or sacramental content in that experience, the experience will show it. No? Yeah, but I'd rather that you, because actually yan is a personal conviction. The subject of the creative work. By creative work, I just don't think of the literary work. I think of painting, music, and so forth. The subject of the creative work, all the arts, the creative art, is the human experience. Yeah. What does it mean, this experience? I'd rather you go for that because you have the language, and it's the language that will give it flesh, that experience. Yeah. So sayang yung mastery of the language mo. Nasasayangan ako. Sir, thank you, sir. Actually, sir, tama po yung to go straight to the experience, mga maganda po para. Kasi yun naman din yung goal ng pagiging karnal, no? Na dumihan yung kamay mo at sumalang na lang sa danas mismo. So, Jimmy, ang ibig niyo ba sabihin, ito mismong yung yung suggestion niyo ba para sa revision itong tulang ito o sa mga susunod pang tula sa loob ng librong pinaplana po niyang gawin? Taga-Binyag. No? You're focused on the sacrament, no? And what the spiritual content of it is, no? In terms of figurative language and ganyan, no? And you have this vision of the carnal and the spiritual. It's all conceptual, no? I want the experience of the sacrament of the sacrament itself in a real experience.
Pero sir, meron din kasing allusion dito sa yung pagbibinyag na karnal. Na yung halimbawa may binatilyo, binata, na dadalhin mo sa isang magtuturo no, sa kamunduhan. At ito yung binyag na tinatawag. Kaya pag mahal mo nga sa basahin bilang binyag lang, pero sa ikalawang tingin, ano, meron din mababasa kang ganong nakatagong kahulugan. At maraming matutulog din si Charles Ong. So, then, naalala ko kasi yung Psalms, Song of Solomon. Kasi galing rin ng Catholic school. So, pag bata ka, sa religion class, ano yung gusto mong gusto mong i-consult. Kung salbahe ka, lagi yung Song of Solomon na gusto mong ipaliwanag ng teacher. Kasi pinipilit mo eh. Of course, sasabihin nila, that's the ecstasy of worship. So anyway, maybe that's what I'm looking for here. Kasi ano yung nasa pagitan ng banal at kanal? Rather than parang express yung banal sa yung kanal ay isa or somehow two sides of the same experience or passion rather than pagitan. Ano yung nasa pagitan nun? Ano yung in-between nun sa dalawa? So, yun, parang yun ang parang sometimes the language gets in the way of the experience. Yun yung the space between yata ni Dr. Remy Noban. Tatawagin natin ang sumunod sa kanya nanalo ng unang gantimpala sa tula sa Pilipino, Paul Castillo sa Palangka. Wait, hindi ko lang saan sisimulan. Sige. Bukod doon sa sinasabi ni X dun sa kanyang poetics na tula bilang panalangin sa kapaligiran, parang naisip ko na dito yung tula ay bilang pakikipagsiping sa nagbabasa at maging dun sa yung kung paano niya tinitignan ang sex bilang mundane na bagay o isang ritual, isang banal na ginagawa ng dalawang tao. Kaso tinitignan ko rin ngayon yung gamit niya ng wika, hindi lang bilang para makipagtalastasan, pero yung pag-transform nito bilang yung pakikipagtalik sex, paglalarawan sa pagsisiping dito sa bawat tula. At nung una ko natapos basahin yung 10 tula, oh my God, hindi ko lang saan ako dadampatin pagkatapos. Hindi ko alam saan ako papagitan din para makapasok dun sa yung sinasabi niya kanina na yung pagtatagpo, yung pagtataas doon sa karnal at pagbababa nung banal. Nahihirapan akong ilugar yung sarili ko ng eksakto saan mismo. Pero para sa akin, maganda siya. Hindi kahinaan para sa akin yun. At yung paggamit niya sa paglalarawan ng katawan, physical, versus yung pag-arok dun sa kaluluwa. So, physical, hindi physical, yung spiritual. At parang namamatay ka paulit-ulit dito sa bawat tula. The act of, the climax in sex bilang paulit-ulit na pagkamatay. At naisip ko kasi yung isa sa mga huling sanaysay ni Ma'am Ophie. Yung parang sinabi niya, the more we get to touching ourselves, o yung ourselves lang bilang the closer we get to touching the face of God. So, feeling ko nandun sa level yung tinatangka ni X dito sa kanyang koleksyon. Huling punto, yung pagtula tungkol sa pagsisiping, parang ganito yung ginawa ni, parang antithesis ito doon sa ginawa ni Ayer sa tatlong libro niya. Yung trilohiya ng tali, yung mga Respublika saka yung Antares. Although, syempre, ang atake ni X ay nandun sa pagpapasok pagkasangkapan sa relihiyosidad o religion, mga sakramento at ritual. Ayan. Salamat. So si Ana, Sir June, si RV, at si
Owen muna tayo. Yeah, sorry, again, napaka-limited nung perspective ko. Catholic school din. Pinagdaanan na rin yan. Tapos fiction writer pa sa English, although nag-erotica ako at sa Filipino. So medyo mas ganun yung, yun lang. So kumbaga automatic, dahil nga perspective ko ay, yun, ito. I guess, parang, siguro kung naging collection siya, no? Yun nga, sana mas may transgression pa. No? Para nga talagang ma-expose yung idea nga nung banal tsaka karnal. Sorry, naalala namin pala ni Vlad, kasi nung workshop namin, yung memorable sa amin doon was Sir Jimmy. And he was pointing it out kanina, pero talaga nung time na yun si Sir Jimmy, sabi niya, I wanna see them fucking. I wanna see them fucking. So yun, parang kahit na yun, napaka-solid ng wika, ganda-ganda ng wika. Pero yun nga, sa National Artist Award Selection Commission. Yung line na yun. Ayun, ipapoto mo yun din. Sabi namin, Sir Jimmy. Pero, yun, mas transgression pa sana para ma-expose lalo na yung theme na yun. Kasi ang taas agad ng expectation kung makita mo yung title na yun. So mag-aarap kasi ano na yun eh, ang tanda ng tema yun. Sa Greece pala, tapos siyempre Christianity and everything. So kumbaga parang, pagtataas, magkaroon ka ng gano'n, ganong variation, ganong pagtutula. Dito, solid yung collection, solid yung wika, pero yung naghanap ka ng parang peaks pa. No? Yan, yun ako. Di ba nagpili ka, kaya kami hindi lumabas. Blue balls. Owen and Lisa. Ako na. Makinig kayo mga kapatid. yung kanina pa, mag-propose ako yung nasa pagitan. Kasi nandito ka rin sa safe side eh. Yung pagitan niyan, ano na yung challenges ng isang Katoliko? Parang ganito mo isipin. Ano yung, nung nagkaroon ng agricultural revolution, anthropologist muna ako, anong tingin nung mga ninuno natin sa Neanderthal? Wala. Ngayon, iniisip ko sa panahon ng technological revolution, ngayon sa panahon ng artificial intelligence, ng genetic engineering, ngayon parallel universe, lahat na to ay challenges. Inuuga yung pananampalataya mo. And yet, bibigyan mo ako ng isang usapin na naitula ng lahat. Mula sa Biblia, kahit na kay Jerry Gracio na yung Apocryphos. No? So, palagay ko, mas yun ang gusto kong hanapin eh. Yung sa panahon na yung wika ng millennials, na yung pwede mo rin isipin na, yung bang cellphone, sino may-ari? Ari mo ba yung cellphone mo o ari ka ng cellphone mo? Yung mga ganun eh. Pagka yung tinignan mo, yung ano ba yung quantum physics at saka yung pag sinama mo pa yung relativity, ano na yung utak ng Diyos? But yung Diyos hindi na nagpapakita. Daan taon na, saan na siya nagpunta. So, ito yung mga challenges eh, na inaano ko eh. Pero yung poetics kasi nilimit mo eh. Yung doon ka lang sa safe side, na yung makakalusot ka eh. Ba't hindi mo examinin eh? Yung sa Hubble telescope, pag tinignan mong gano'n eh, noong araw, ang daling ituro ng langit eh. Sa taas lang. Ngayon, hindi mo na maituro. Nasa loob na ng puso. Mga challenges, no? Hindi ko kayo inililipat sa aking relihiyon. Mahal ang entrance fee doon. So, ang inaano ko lang, tinahamon lang kita. Kasi kaya mo eh. Bibigyan mo ako ng exorcism. Wala namang mukhang demonyong gano'n kasi yung demonyong pogi yun. Lahat yung sungay niyan, kay Rayon. Yung dala niyang panusok na gano'n, kay Poseidon yun. No? Yung mga, sabi ginugulo ko lang yung isip mo dahil para pagka siguro nagawa mo yung gano'n, yun na yung pagitan na sinasabi mo. Otherwise, nandoon ka sa diskurso na inaantok na kami lahat. And ano na yung
ano na yung relihiyon sa panahon ng extremism. Ay, yung mga blah 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 na gano'n. So, yun lang, kasi kanina pa hinahanap yung gano'n eh. Parang, there is so much expertise, and I appreciate that. But towards what end? Ano yung gusto mong patunayan na alam mo yung lahat ng ganito? So again, yung nahanap ko lang, yung pangako mo na yung sa pagitan, yun yung piniflesh out ko, na yung baka yung posibleng diskurso na gusto kong makita. Kasi yung poetics mo, wala namang pagitan dun eh. Nandun ka lang sa ito ako at hindi ito mababago at ito lang yung kaya ko i-discourse. Walang pagitan. Napaisip ko, Sir John, kasi kung gusto nga niya nagbaba yung banal, itaas yung kanal, yun ang magiging safe side. Hindi. At doon talaga papunta yung ganyang lahat ng ganyan. Yung binibigay mo ay moral issue na matagal nang nilutas na yan ng mga Friday na pumunta dito. Ang sinasabi ko sa panahon ng globalization, sa panahon ng populism, kung inugang-uga ka na, ano na yung mangyayari sa pananampalataya ko? So, siguro baka yun yung ang muling pagkalaglag ng tao. O yung tempting again. Baka yung mga ganun lang maaari nga hindi ako naniniwala sa sinasabi ko. But ang sinasabi ko lang yung paano makakatulong yung sa pagdiskubre ng diskurso niya, kung saan siya papunta. Kasi pakita niya, wala namang pakita. Mas progressive pa nga yung inferno ni Dante dyan eh. Mas advanced ba yung pagka yung ganito ko lang siya. Sorry, no? Kasi nakakainayang maganda kasi. Sir, RR tapos, RR saka si Omen and Nina. Sir Jimmy. Ito nga rin may babahagi noong 2017, naglabas si Roy Batit Narabot ng kanyang libro na Ilocano poet ko. Ang pamagat, Bagi, kung sasalin, ari ng pag-ari at ari, yung ari ng tao. Ang sentral na tema nito, yung katawan ng tao bilang banal na templo ng Diyos. Pero ang inikutan ng kanyang libro, sumanding siya sa kabanalan ng 7 sakramento. Tapos ang hinihingi ng makatag na kaligtasan ng kaluluwa, sa namang nais lahat ng mga nananampalataya, kaya ang konklusyon ni Aragon, ang kaligtasan ng kaluluwa ay ang ganap ng pagkawatak ng dama ng lahat. Na yun din yung pinapanggit sa pahayag, sa Revelation. Nagkaroon sa audience na marami. Ibig kong sabihin yung parang may pagka-pag-quiz ng kritika, pero yung audience yung mga kalakay mag-isya, hindi naman siya tinakwil. So yun yung parang siguro baka makatulong itong kay yung collection ni Pwede natin ibigyan sa, siguro kung may salin niya na rin sir. May salin po sir. Sige, Bomen. Yung ating ko rito, gusto ko tingnan yung particular yung tulang kumpil, no? Halimbawa. Kumpil? Yeah. Isang page ko yan. Anyway, siyempre, di ako masyadong familiar sa mga ganyan, pero sa, yung page 108, yung sa familiar sa mga religious matters. Pero, I think the best religious poetry ay yung matindi yung totoo yung doubt, no? Yung totoo yung suffering ng nagsusulat nito, no? At yung problema ko, I think ko lang isang problema dun sa project mo ay parang shielded yung character dun sa ganong klaseng experience. No? And one thing that the person uses to shield himself or herself is abstraction. Ano? So for example, itong tulang kumpil. No? So ang nangyari ay minadnan ikaw na may ibang katabi. Of course, galit yung karelasyon mo, di ba? Tapos, what you do is, instead of going to the actual, let's say, problem of the matter, you clothe it in theology. No? Yan, o yung nagmamarka ng konsekrasyon sa iyong pag-iral. Ang mga litanya o mga salmo na iaalay, ano? At mga maestro
na pinadapo ang espiritu. Ano? So imbes na yung actual away, ano? Sabihin niya sa kanya, sabihin niya, PI. Sabihin niya sa'yo, PI, di ba? Some course. No, So, I think yung problema dito is there's a lot of abstraction that prevents yung experience from reaching you, ano? Ganyan. So that, but abstraction in itself is not bad, ano? Except that baka yung direction ay reverse, ano? From the intensity of the concrete, the abstract and the universal will arise. No? Pero in this case, apparently, nandun yung experience mo, pero parang ang dami mong shields with using all sorts of theology. You know? Yes. Okay, Neil. Sir Jimmy. I'm sorry, X. I was buying medicine. This is a collection that I actually enjoy reading. I think it's because my experience with the Filipino language was on the most profound level, really always within the context of a mass or the church. Doon ako nakarinig ng malalalim na salita sa Filipino for the first time, yung mga dasal na Tagalog, doon ko natutunan. Parang natural sa akin i-equate or i-associate ang wikang Filipino sa pagsisimba at sa pagdarasal. Hindi ako kasing dissatisfied as the others with your collection kasi nga nasakyan ko siya at gusto ko naman yung proyekto mo na gusto mong pagtagpuin ang langit at lupa. More foundational, I think, to the distinction between the sacred and the profane is the dualism of the spirit and the flesh. And that's really what you're trying to hint at or go to, except we got bogged down in sexuality. When in fact, that conflict has to do with everything fleshly and everything spirit on one side and everything spiritual on the other. So kasama, kung meron kang deconstruction of that binary sana in terms of the 7 sacraments, where you actually profane the holy, then you should actually sacralize the profane by having a counterpart sequence on the 7 deadly sins and actually saying that they're actually very human, very spiritual things. No? There's a favorite quote of mine by David Levitt. Whoever touches the body, no matter however fleetingly, also touches the soul. So the body is sacred because it is in fact a creation of the divine, and nothing the divine creates is ever unholy. So it's, I think, a good, worthwhile project, and it's philosophically quite rich. Ang nakukulangan sila siguro ay yung karanasan, pagkat everything is rendered on a very elevated metaphorical level. At nalagay ko kung nakaugat ito sa experience ng mga Pilipino at maghahanap ka ng ebidensya kung paano in our everyday lives deconstructed na yung binary ng spirit and flesh. Eh di nakahanap ka sana ng magandang example ng mga pagan Catholic rituals natin or pagan Catholic practices natin na talagang whacker dyan sa distinction na yan. For example, nakapunta ka na ba sa Tondo during the Santo Niño Festival or Posisyon? It happens on, so the fiesta is always the 3rd Sunday of January, so it's the universal fiesta of Santo Niño in the Philippines. On the Saturday before the fiesta is a grand procession of the Santo Niño de Tondo. And you will see there the absolute dissolution of the boundary between the profane and the sacred. Lahat ng mga barangay at mga kali sa Tondo may representation sa napakahabang parada o posisyon na nagsisimula ng alas 3 ng hapon at nagtatapos ng madaling araw. At lahat sila ay patungo sa simbahan. At yung buong prosesyon ay dadaan sa lahat ng mga barangay ng Tondo. At lahat ng buong prosesyon may mga segment siya at nagsasayaw lahat. At bawat segment may kanyang sariling imahe ng Santo Niño. At yung doon mo lang makikita ang Santo Niño bilang Barbie doll. Pagkat nakadamit siya, naka-unmute siya sa iba't ibang postura ng mga Pilipino na deboto sa kanya. So yung mga liga ng mga basketballista, yung kanilang karosa ay isang mini basketball court. At may mga Santo Niño, may mga corona na naka-jersey na nagdi-dribble at nagli-lay up. Totoo! At
yung bumbero, pagdating doon sa segment ng mga bumbero, yung kanilang karosa ay mini na fire truck na may mga Santo Niño na naka-fireman's outfit at merong mga hose. At yung mga beauticians, merong Mardi Gras na super bongga, Moulin Rouge, na Santo Niño na feather boa. At nagsasayaw lahat. At ang daming sexual encounters, smoking, all over. Kasi lasinan, at the end of it is lasinan eh. So I'm sorry for blowing the whistle, baka mamaya pag kiwento nyo na to, pabawal na ng Diocese of Manila. Huwag naman. Marinig ko yung Mayor East Camarero. Pabayaan natin kasi Okay, masaya. Pero ibig sabihin, kung nakahanap ka ng isang event na totoo, na nangyayari talaga, at nakikita mo itong deconstruction na gusto mong gawin, hindi mo na kailangan maging too metaphorical or too elevated, at yun ang siguro na they found it redundant. Actually, lahat ng 7 sakramento, isang tula lang yun eh. Isang sakramento lang sana, tapos 7 parts, 1 poem. Tapos the next could be other explorations on the dualism of spirit and flesh and how you want to deconstruct that. Nasa Pilipinas, very much deconstructed na kailangan na natin i-acknowledge siya. Yan ang sinasabi ni Neil sa opening ng tribo ni Jimmy Pino. I'm in agreement with June. Very short lang. Maybe 3 sentences. The real is the point. If you give the real flesh with your language, if you give the real flesh with your language, it will move the reader. When the reader is moved, the spirit is moved. He enters the spiritual reality. That's why I would insist na you get real. Yeah. That's, all the arts are like that. All the arts. It's the real that is the point. That's where the art is. Yeah. And you have the language. That's what I admire most. Although I don't know Tagalog. I know, in fact, I don't know it very well. Cebuano, Cebuanon, which I think is the national language. But that's in the past. Yeah. So yun, the real is the point. Okay, so sinulog naman yung sinasabi niya sa Jimmy. Halimbawa, kung banal ay ang ideya at ang karnal ay ang imahen, sa pagitan ng banal at karnal ay wika. Mga kaibigan, palapakan natin si Juan X sa taga-tula para sa kanyang huling pananalita. Sa maraming salamat. Actually, sobrang excited po ako sa workshop na to kasi hindi ko alam kung saan natin yung collection. Yung mga input po dito ay napaka-insightful. Gusto ko lang pong daanan yung mga para po tumatak din lalo sa isip ko. Yung nabanggit sinimulan ni Sir Charleston, nasa ba yung pagitan? And doon ko lang na-realize na sinabi niya, oo nga, nasa title lang siya, at parang patawid-tawid lang ako sa banal at karnal, pero hindi ko talaga na-explore yung pagitan. So, hindi ko talaga na-explore yung pagitan. So, nabanggit din ni Sir Jude, at saka ni Sir Jimmy yun. Ano ba yung gitna na yan? Ano ba yung gitna? So, maganda po, isa po yan sa mga paglilimian ko at i-explore pa. Sumunod po salamat dun sa yung getting real and getting there. Sa tingin ko yun talaga yung hinahanap ko po eh. At na-pick up ko rin to kanina sa session kanina kay Denver, nabanggit ni Sir Dio yung paggamit ng proper nouns, which makes things more particular and more real. So I guess kailangan hanapan pa ng mga totoong na nasa at mga totoong nakikitang mga karanasan sa araw-araw buhay Katoliko, I guess, para po nabanggit ni Jimmy, or it was brought up indirectly. I think that yung speaker mo ay lalaki at meron siyang kinakausap na parang
beloved na babae, that's still very heterosexual in a way. Hindi naman siya pinagbabawal ng simbahan ng sexualidad ng lalaki-babae. Ang sexualidad ng kapwa lalaki, kapwa babae, talagang problema malaki. So hindi ko parang the position of the marginal and the eccentric or the outside the norm is really outside dapat heterosexual heteronormativity per se. So feeling ko, kung ibahin mo kaya yung nagsasalita, babae kaya siya. Kung gawin mo siyang babae, hindi babawal ang babae maging sexual. Di ba? Malaking, malaking kahunghangan or malaking contradiction or violation yun sa sensibilidad ng Katolisismo. Kung lalaki na nagpapakabanal sa salita, hindi masyado romantic ang labas. Hindi lumabas yung transgression, lumabas romantic, parang nanliligaw siya. Hinihintay ko magsalita si Sarah kanina, nakangiti lang. Tapos ginawa na pala ng mga bebs. Kaso wala. Yung kasalat yung tula confessional ni Toscano, parang nagko-confess yung speaker, tapos it's actually giving head to someone, and then forgiveness comes fast and furious like a wet slap. Parang gano'n, diba? Ginawa na ng mga Becky, actually. Ginamit na yung mga lalo na Ateneo ng mga Becky na puro Catholic ang mga allusions. Yan. Mga T.M. Reyes, yung mga yan, puro ganun yung mga tula. So, ang lumalabas sa kapakalatan, bakit mo kailangan ibaba ang banal? At bakit kailangan mo itaas ang banal? Maraming salamat po at mabuhay kayo. Thank you po. May announcement? Tama, 3 o'clock. Oh, sakto. Time machine. Hello, so that was our last session for today. So, lalapitan kayo. We proceed to consultations, snacks and consultations. And then, please stay in the room because we'll call you, Secretary will approach you for just some individual photos. The purpose for this, as much as possible lahat, although you do have the right to, even panelists, but you do have the right to refuse if you don't want to. Optional naman ito. So, but the purpose really is to update the photos in our database. So, it's really just that. So, lalapitan kayo ng secretariat one by one to just, well, the shoot will still be in the room, like by the window against a wood panel. So, it's gonna be a simple like bust shot, just a like medium close shot. And of course, you're free to, like, if you want a particular pose or refuse to do a particular pose, sure. Okay. Or if you want to refuse the shoot, yes, there is a Photoshop option. Yeah. Yes, and yes, please stick around for another reason. We will be distributing the shirts that we will ask you to wear tomorrow. So we'll remind you of this again mamaya. But tomorrow we are not doing our regular workshop sessions. We're taking a trip to UP Baguio for the extension lectures and a tour in Museo Cordillera. So for that whole duration, we'll be wearing our 58th UP National Writers Workshop shirts. So wala masyadong fashion statement tomorrow except workshoppers. We will wear the workshopper look tomorrow to UP Baguio. So medyo squad tayo in gray. For tomorrow, also don't forget to bring your fancy tayo. If you haven't yet tried to open it, please do. It has a logo. So yeah, we'll send reminders. But from now until today, we will be doing some shoots. So again, this afternoon, lalapitan kayo one by one to Secretariat for individual photos. Early tomorrow, we have group photo shoots. Okay, so we will again text you the details, but this is at 8 o'clock a.m. So please be prepped and ready and pretty by 8 o'clock a.m. tomorrow. Why so early? That's good light. Okay, and para hindi naman siya mainit, kawawa naman tayo. We have a photo shoot out in the heat. Okay, and then after that, we proceed to the lectures. So with that, again, for now, we proceed to consultations. And snacks are served. So thank you. We've already enjoy. Snacks.